Sa pag-upo ng bagong Pangulo, mababago rin siyempre ang liderato ng Kongreso. Mahalaga ang papel na magiging Senate President at House Speaker lalo pat planong isulong ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte ang pagpapalit ng anyo ng ating gobyerno sa federalismo. May report si Jam Sisande. Just to confront people there. Sa pagpasok ng Duterte administration sa katapusan ng Hunyo, sino kaya ang mamumuno sa Senado at Kamara? Mahalaga ang mga posisyong ito, lalo't ito ang katuwang ng Pangulo para maipasa ang mga batas na gusto niyang isulong, tulad ng federalism na pangakong isulong ng presumptive president kapag nanalo. Pero para magkaroon ng batas ukol sa federalism, kailangan buksan at baguhin ang saligang batas. Karaniwang kaalyado ng nakaupong Pangulo ang Senate President at House Speaker. Sa Senado, maugong ang pangalan ni Senador Coco Pimentel, tubong Mindanao at presidente ng PDP Laban na partido ni Duterte. Hindi pa naman kami nag-uumpisa. So at any rate, alam naman ng mga kasama ko sa Senado what is best for the institution. So collective decision na po ito. Nababanggit din ang pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano, running mate ni Duterte. Si Cayetano ang kasulukuyang Senate Majority Leader na gusto rin sana raw ni Duterte sa Department of Foreign Affairs o Department of Justice. Andyan pa rin si Senador Franklin Drilon na nangunguna ngayon sa partial unofficial tally. Ang partido niyang Liberal Party ang may pinakamaraming miyembro at alyado kung ang pagbabasihan ang bagong komposisyon ng Senado base sa mananatili hanggang 2019 at 12 nangunguna ngayon sa partial unofficial count. I don't want to talk about that at this point. I think it's premature. But you are ready to be a Yeah, I think it's premature to talk about that. Let's first do our duty to proclaim the newly elected President and Vice President. Sa Kamara naman, matunog ang pangalan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez na mula sa PDP Laban. Dating Transportation Secretary si Alvarez noong Administrasyong Arroyo. Isa rin sa pwede raw pagpilian si Davao City Congressman Carlo Nograles. Let us work on the numbers first. Until we will consolidate our forces, mahirap din magsalita. The new president got his overwhelming mandate from the people, and as representatives of the people, it is but just fair that we all support the president. Jam Sisante, GMA News.